Mga kababayan, 'di ba ang daming mga siyempre talagang ang daming gustong magpatumba sa alindog ko at siyempre ang promotor niyan ay si Liza Araneta Marcos at si Coting Jr. So today, sasagutin natin, although I'll be interviewing my lawyer next week. Next week kasi busy-busyhan siya. Tinawagan niya ako today na sasabihin na na-file na yung anti-SLAPP motion. Wala niyan sa Pilipinas. Okay? Wala rin, hindi lahat ng state sa Amerika ay merong ganyan. So, actually, ni-research natin yung mga designers no, na nag-file sa atin ng case. Sabi nga ng mga lawyers na mga kakilala ko dito, na napaka-expensive, okay? Mga mamahaling lawyer o law firm yung hinire nila. Syempre, alam naman ko sino ang ano na mga yan, di ba? Sino ang mga nakadikit sa kanila. But anyway, naalala ko, nagpa-press con itong dati kong, yung tinulungan ko na magbenta ng jacket. Tinulungan ko si Bacudyo, naka-publish naman yung pangalan niya. Actually, eto, mamaya, isa-isahin natin. Ayan, mga kababayan. Pinost na ni Mother Pebbles dyan ng bonggang-bongga. Okay? So, naka-publish na po yan dito sa US. So, January, I think, nagpakalat ang mga mga bangag na mga bataan ni Liza Tanas at na Marcos Jr. na kesyo ako daw ay makukulong na, di ba? Ako daw ay makukulong na si Marlica, magbabayad ng $2 million at sinasabi mismo ng lawyer nila, 99.9% ang chance nilang manalo sa kanilang kaso. Okay? So, kung ano man yung sasabihin ko dito, kasi sabi ng lawyer ko, kung ano lang yung naka-publish, yun lang ang pwede kong sabihin. So, ito po mga palangga. Hindi totoong makukulong na ako. Okay? Number one, hindi po totoong makukulong ako dahil wala naman criminal case or conviction sa akin. Pero ito ay learning ito sa mga matututo ang lahat kayo dito, mga artista, mga politikong, mga pulpol, you will learn from this case. Kasi sino ba naman ang taong, walang pera, walang dating pambayad sa kuryente, tapos can afford, di ba? Can afford ng sobrang expensive. Okay? So, ano ba ito yung anti-SLAPP? Okay? Ipaintindi ko sa inyo ng simpleng-simple lang na sa aking pagkakaintindi. Okay? Yung ibig sabihin ng SLAPP, okay? Yung ginagawa nila sa atin, no? Kung nasa California kayo, may mic naman ako, ba't ako sumisigaw? Okay? So, yung ginagawa nila sa atin palangga, katulad yung ginagawa sa mga vloggers, ang tawag yan parang, sa layman's term siguro, pagkakaintindi ko, pinapatahimik tayo. Di ba? Pinapatahimik tayo, ayaw nila magsalita tayo laban dito o nag-criticize tayo sa mga public figures, kasama yung mga artista at mga politiko, yan mga ganyan, mga celebrity. Ngayon, mga kababayan, ang ibig sabihin ng anti-SLAPP motion, which is yun ang final namin ng lawyer ko, ang meaning kasi ng SLAPP is ito. Basahin natin. Strategic lawsuit against public participation. Okay? Ano ba to sa Tagalog? Ang ibig sabihin nitong batas na ito, mga palangga, dito sa California ay layuning pinoprotektahan, okay, ang kalayaan ng pagpapahayag, pananalita at karapatan, okay, sa petisyon mula sa para pigilan yung mga walang kabuluhang kaso ng mga politiko o mga artista. Dahil ngayon si Christopher Min dyan sa Pilipinas, kinasuhan din. Pero wala siya sa California, so hindi to applicable sa kanya. So, mga kababayan, para patahimikin tayo. So, itong anti-SLAPP na ito ay sagot, okay, sagot ko o sagot ng isang individual
okay, sa mga legal na pananakot. So yung ginagawa nilang pananakot, nililegalize nila para ubusin ang panahon mo. Buti na lang may mga palangga ako. Gumastos ka or ma-distract ka sa iyong laban. Okay? So itong ibig sabihin ng SLAPP. Itong anti-SLAPP. Ito ay nagbibigay ng karapatan sa mga akusado like me na pinagbibintangan ng ganito na ganyan, di ba? At itong mga kasong pinag-uusapan dito ay usapin ng pampubliko. Ibig sabihin, binubusalan ako, di ba, minumura ko yung mga jutang ginemes, ine-expose ko yung corruption and everything, smuggling, actually, may itatakal natin lahat yan. So, kumbaga, bago pa magkaroon ng discovery or pre-trial na tinatawag, ang mga abogado, magagaling kayo. I'll try my best na ma-explain sa aking mga palangga na mga basic lang. So, ito yung naglalayon, kumbaga, itong batas na ito dito sa California, para jompalin, okay, tampalin yung mga politiko o celebrity na mga public figures na pinipigilan tayo na maki-participate sa public discourse. Ito yung ginagawa sa Maisog, di ba? Ginagawa, pinipigilan tayo. So, ito yung mga harassment. So, dito sa California, talagang yung freedom of speech ay napakahalaga at talagang maraming mga advocates, marami talagang pumuprotekta dito. So now let's go to this published by my lawyer. Here we go. Okay, mga palangga. Tingnan natin. So yan, today, nakikita nyo ba gumagalaw-galaw? Okay, gumagalaw-galaw, right? Tingnan natin. Okay, gumagalaw-galaw. Sunod kayo sa akin ng bonggang-bongga. So ngayong araw na to ay final yan, Claire Contreras, aka Maharlika, anti-SLAPP motion against Avel Bacudio. Siya yung taong tinulungan ko, bumili kayo ng mga jackets dahil naawa ako sa kanya, dahil wala nga pambayad sa kuryente, coming from him, ganyan, dadadadada. So yan, tinulungan ko yan. O diba, masama ka pa, no? Nakatulong ka na, masama ka pa rin. It just so happened na inilabas ko, ang tunay na kulay niya, ayan, nag-file ng case ng napakamahal na abogado dito sa California. California Anti-SLAPP Statute expressly bars lawsuits challenging not only free speech but conduct and furtherance of free speech. So itong anti-SLAPP na nga, ito ay pumipigil, ito yung panangga ng mga critics like me, ng mga journalists, ng mga vlogger, para pigilan itong panghaharas o pangnanakot legally ng pakaso-kaso ng mga tiwaling politiko. Alright? As set forth below, there can be no question that Maharlika challenge conduct is in furtherance of Bolja TV's political commentary, which is core First Amendment activity, that government corruption in the Philippines is a matter of public concern. As a result, plaintiffs bears the burden to establish with competent evidence that he will prevail on the merits. He cannot meet this burden. So nasa ngayon sa kanya kung paano niya ngayon pasisinungalingan yung mga ebidensyang sinubmit ko dito. Alam mo, kailangan niyang patunayan na may mali siya ang sinabi ko o just ang intent ko sa kanya isirain ko lang. Lahat po ng sinabi ko, actually, hindi diretso dito kay Bacudio. Ang sinabi ko sa vlog ko ay about corruption ng Marcos. It just so happened that he's part of it. Tibit na pinakita ng lawyer ko. Oh, grabe. Oy, mga lawyer, you will learn from this. Lawyer sa Pilipinas. Ito, nilik ng mga julul. Nilik nila yung passport ko. Butin lang, passport challenge, butin lang ang ganda-ganda ng alindog ko. Ay, by the way, ito yung exhibit palangga, oh. Dali, ah. Ito yung exhibit kanina na Tagalog. Pupunta na tayo sa exhibit. Total published naman na ito, eh. Nakita nyo yan? Okay? Oh, mag-ingat ka, madam. Pa-year-on bonus kay Milangka, 570 million, patama sa loto. Kaya siya nag-volunteer na i-fund ang paggurgur kay Palangga. Okay? The Cork Wine Bar BGC, nabuo ang plano, 10 million ang halaga, panic mode
sa mga pasabog na pulburon. O, di ba? So yan, alam mo, feeling ko itong translator dito nanonood sa akin. Hindi ko siya kilala, pero feeling ko nanonood kasi nagigets na yung mga ano yung mga exhibit. Okay, ito naman. Ayan. Ngayon. Okay. Ito. Imagine mo nilik nila yan. Okay? Nilik nila yan mga palangga. Gaano kasama ang gobyerno ni Marcos Jr.? Yan, galing yan sa immigration. Pagpasok ko nung umuwi ako. Buti na lang ang alindog ko dyan, bongga-bongga. Yan, yung nilik ng PIDEA sa akin na bangag si Junior, kailangan lang malaman ng taong bayan kasi public interest yun na malaman na ang presidente ay bangag. Pero yung pag-leak ni Lisa ng passport ko, ano ang interes ng publiko dyan? Maliban na lang sa alindog ko. Ano ang interes ng publiko sa passport ni Maharlika? Ano sabi? 2 million Maharlika, iyak na. Nye. Pali na pang bobo lang kasi talaga yung mga ganong ano eh. So mga kababayan, yung mga ganong klaseng trolling. So mga kababayan, lawyers, sondalo, Philippine National Police, kayo lahat ng mga mamayan Pilipino, ayan po, nilik ni Lisa, ginamit niya yung influenza, yan ang US passport ko. Ayan. Wala akong pinost na US passport ko sa buhay ko. Ang meron lang yan ay ang immigration pagpasok ko. Bakit yan nila nilik? Kita nyo kung gaano walang saysay ang gobyerno ng Pilipinas kasi ang gobyerno, ang immigration pinoproteksyonan, dapat niya yung mga dokumento natin. Magkaiba to sa PIDEA leak, sa passport leak ko. Ako ay walang ninakaw sa gobyerno. Ano ang intensyon ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. na i-leak ang pasaporte ko? Dinilit nila yan right away sa Twitter kasi natatakot sila. Pero nakuha ko na lahat yan. Ayan. Ito, isa yan na aking ipinresent. Okay, dahil filed na po ito sa mga panggigipit. Ayan, nakasulat din yan dyan na ito ay sponsored ni Lisa Smugs. Okay, yan yung mga exhibit na yan. Okay, so ito, mga palangga, ito yung warrant of arrest na inisyu sa akin na gumamit sila ng fabricated address o gawa-gawang address o tanim kaso. Ayan, pinresent ko yan, sinalaysay ko lahat yan dyan. Ayan, nakita nyo yan mga palangga. Ito yung larawan ng panggigipit ni Lisa Marcos. Dito lahat sa case na to, sa anti-slap motion na pinresent namin, ayan, ipinakita ko din ito na itong si Abel Bacudio ay kinancel siya. Kaya nga kami nagkakilala. Kasi kinancel siya. Wala siyang pera, okay? Dahil kinancel siya, nawalan siya ng project, umiiyak-iyak siya ng bongga-bongga, malungkot, kaya tinulungan ko magbenta ng jacket. Ito ay patunay kasi sabi niya hindi daw siya naghirap. Doon sa, kasi parang doon sa kanilang press conference, sabi niya na, parang may nagtanong yata doon na kesyo, sinasabi ni Maharlika na tinulungan ka daw niya. Dinideny niya na hindi ko siya tinulungan. Okay? So ito mga ebidensyang ito, pinakita ko na natanggalan siya ng contract. So nawalan siya ng pera. So yan yung mga ebidensya, mga palangga. Ayan, Abel, sinungaling ka kasi na sinasabi mo na hindi kita natulungan. Ang sabi mo pa, dinamitan mo ko. Di ba? Kung makapagpakalat kayo ng kasinungalingan, dinamitan daw niya ako palangga. Para bagang binisan, para ba akong pinulot dun sa kanto na wala akong damit, tapos dinamitan ako. Okay, so ano yung kwentong yan? Diyan po sa video na yan na tinranscribe ko, ay inamin niya mismo na ito, hindi niya pwedeng sinungaling kasi video yan. I transcribed that already. Buti na lang sa channel ko yan, kung hindi, binura niya na rin yan. Na pinuri niya po si former First Lady Imelda Marcos. Natatandaan ko, parang ang sabi mo, in your opinion, na gusto mo si Imelda. So dahil po sa post na yon, na hinangaan mo lang naman si former First Lady Marcos, yung mga contracts mo na cancel.
Okay? Ang sabi ni Abel, yung mga merchandise lang ang pinol out nila. Okay? So may pag-amin. May ebidensya, may pag-amin na natanggalan siya ng mga contracts. Okay? Sabi dito, sabi ko, so dahil sa mga bashing at panawagan, gusto nilang pilayan ka sa iyong hanap buhay. Sa iyong karera na dapat maging miserable ka dahil sinusuportahan mo ang mga Marcos. Yun ba yung nararamdaman mo? Okay. Sabi ni Abel, medyo nasad ako. Super depressed ako kasi sa gitna pa tayo ng pandemya. O di ba? Nasad siya, na-depressed siya. Kasi nawalan siya ng pera. Pero sa kanyang mga press release, hindi siya naghirap. Sa halip, ako pa yung parang pinulot sa pusali na dinamitan ako, di ba? Ang galing mag-twist. Pero may mga ebidensya tayo. This is factual. This is not hearsay. Factual, may video, may translation. Sa tingin mo, mga palangga, mananalo ba si palangga dito? Okay. Okay? So, hindi lahat ay nandoon, hindi lahat ng pinresent ko nandoon. So, kung ano lang yung public, yun lang ang pwede kong pag-usapan. So, mga kababayan, hindi pa ito tapos ang case, hindi pa ako nananalo. Okay? Nag-file pa lang kami ng anti-SLAC. Okay? Motion to strike. Ibig sabihin, para hindi na ito papaabutin sa trial. Okay? Hindi na papaabutin sa discovery. Kasi dun sa mga ebidensyang pinakita ko, parang ipinapaliwanag dun ng mga lawyer ko na hindi ito dapat pa umabot sa ganitong stage. Kasi ito ay panggigipit, panghaharas ni Marcos gamit si Abel. Kaya nga nilatag niya yung ibang mga ebidensya. Wala pa yung ebidensya ko doon lahat. Hindi kumpleto. So I think yun lang. Parang patikim pa lang ng lawyer ko. So nandoon, Rolex, may resibo, may conversation. Tungkol sa DPWH, sa DSW, kumpleto yan. Kasi factual yun. Ang iba kong mga circumstantial evidence, galing mismo sa kanya. Kung hindi nga lang na binura lahat yung Viber, okay? Yung mga messages, nandoon lahat yun. Nakita nyo, yung sa exhibit ko, ako wala akong binura. Ang dami kong ka-message ng mga tao. Wala akong binuburang message. Kahit record nyo pa ako, screenshot nyo. I don't give a damn. Why? Wala akong sasabihin doon na wala kayong makikita na gagamitin in the future na si Maharlika nanghingi ng pera, ng personal sa isang politiko, o nagnakaw, o na ganito. Ako, humihingi ako ng tulong sa inyo para kay Jonathan Morales na inaapi din palangga. Nagka-countdown ng mga hitad na makukulong na si Maharlika. Yan ang hirap sa mga taong hindi ginagamit ang utak, bangag. Huwag kayong ngak-ngak na ngak-ngak. Di ba? Hindi porket nag-file na ng case ang siyang tao, panalo na kayo. Sabi ko nga, hindi ko nga na, baka 1 million cases na ang ipinail sa akin. It's the same thing na atake ni Jinggoy Estrada kay Agent Morales na ang dami mong kaso. Hinaharap na niya yung kaso, di ba? Hindi pa nga siya convicted. Si Jinggoy nga convicted na. You see the pattern kung gaano ka walang hiya itong mga politikong ito, gaano katarantado itong si Lisa na to. So, akala niya kasi, once na nag-utos siya o nakipag-connive siya dito sa mga taong ito to harass me, matatakot ako at hindi ako lalaban. Doon ka nagkakamali, Lisa Tanas. Pati ang smuggling mo, not smuggling, yung kidnapping mo, kung kailangan ko mag-witness kung kailangan kong na pala witness, wala naman pala akong wala akong personal knowledge, pero may mga dokumentong inaano sa akin, pinapadala. Kung kailangan kong pumunta sa Europa, sa UN, ito ipapadala ko itong mga, alam mo itong mga cases na pala, ito palangga. Basta involved sa Marcos, ito sa gobyerno sa Bangag, tapos may mga cases din doon na sila din ang involved, pwede ito makatulong to support na hey, ito yung ginagawa kay Maharlika, yun ang ginagawa sa distressed mother, ito ang ginagawa kay Agent Morales, pwede itong gamitin as exhibit later. So nakita ninyo, lahat ng binanggit ko dun sa vlog ko, sinasabi nila hindi totoo. Bakit? May resibo. Yun lang yun. Di ba? Matindi man ang binibitawan nating salita dito, but ay ang binubomba natin ang bangag na presidente. At gusto nila ngayon, takutin ako hanggang dito sa Amerika. How can these people, can afford sa mamahaling abogado kung dating walang pambayad sa kuryente? Yun lang naman yung tanong. Ikaw ba? How much is that?
Magkano kaya ang lawyer? $40,000, $50,000.